Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa Balaang Bata, Senyor Santo Niño, Pizza 22 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni miyang tud sa alas 9 karong buntagas, itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya atong sugdan, attorney? Ato na yung sugdan. Pinaagi sa pagpangumusta. Mangumusta ta kay basta nung na ay mo ingon nga wala nagikumusta. Ala. Kumusta? Kumusta ho na to ang weather update. Ang kahimtang sa panahon na ias tong linya, Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning, Ma'am Ana. Yes, good morning, sir. Good morning sa tanang suking tigpaminaw and magandang weather update. As of kanlaw na atong ginamonitor nga low pressure area na asa may 940 kilometers silangan sa southern Mindanao and nagapektar ang trough ni ini sa may portion sa Mindanao. Sa lambahing easterly, so init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang walay nagapektar sa nabilingbahin sa nasod nakipatiri sa Kabisayaan. And tungod ni ining easterly, makasinalita init ang iga nga panahon and natay ubos na tsansa nga makasinati og pataka pag-ulan or localized thunderstorms. Itong hangin og sa kadagatan hinay nga to sa kasarangan ang hangin and ang kadagatan malinawan nga to sa kasarangan sab ang kahimtang. And diri Sugbo kadagatan na ay pagtaob inig alas 2:06 karong hapon and unas alas 10:13 sa kagabion. And atong temperature forecast is na sa 27 to 33 degrees Celsius ug atong heat index posibleng moabot sa 40 degrees Celsius around Metro Cebu. And ang adlaw mosalop unya alas 6 sa hapon. Makaratong latest ug kini si Ana Dumdum, maayong buntag and daghang salamat. Ma'am Ana, unsa pod ang tsansa, ma'am, nga kanang LPA nga naa sa Pacific Ocean karon mo develop into a bagyo? Sa latest na analysis, sir, unlikely or possibly dili ra kani sir, shallow circulation ra kani siya, sir. So wala tay angay kabalakan kung in terms of maginsan. Okay. Ma'am Ana, makatabang-tabang ba kining LPA sa pagpabugnaw gamay sa ato ang dapit considering maabot tag 40 ang ato ang heat index? Sa samtangan, ma'am, and over the weekend, less atong chance nga na makasinati jud og mga pag-ulan if naman gani mga patak-patak lang or localized nga thunderstorms. But our heat index will still be around 40? Yes, ma'am, atong maximum posible siyang moabot og 40. Okay, daghang salamat Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas og happy weekend din yung tanan diha sa inyong buhatan. Basta pa yan, sir, and may mga puntag. Okay, arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Court of Appeals clears Cortez. Sa Super Balita, di kahibaw muabli sa car door. Sa The Freeman, CA reaffirms earlier decision, motion against Cortez junked. Sa Banat News, bukya ni Dagsa sa Argao, MDRRMO may pasidaan sa mga ligo sa dagat.
Sa Philippine Daily Inquirer, DOJ says Bato a fugitive. Protectors face wraps. Sa The Philippine Star, DOJ orders NBI and PNP to arrest De La Rosa. Sa Manila Bulletin, DOJ orders arrest of Senator Bato. Ug sa Tempo, Get Bato. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik ato ipadangat atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma do. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases do? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917
0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Naga walay nakitang foul play sa kamatayon sa duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga napalga na lang wa nay kinabuhi sud sa usa ka abandonadong sakyanan sa barangay Tuyan sa syudad sa Naga. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Walay nakitang foul play ang kapulisan sa syudad sa Naga sa kamatayon sa duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga natrap sa sulod sa usa ka abandonadong sakyanan sa Purok Yuso sa barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga. Mato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, hepe sa Naga City Police Station, nga base sa inisyal nga finding sa scene of the crime operation kung Soko, walay nakita nga gituyo nga gipatay ang mga biktima. Ang mga biktima gilangan silang Raymar Kunag taga Purok ka Hagunoy ug Jeff Sian Abiliar taga Purok ka Cardaba sa barangay Tuyan. Nakakuha usab og CCTV camera ang Naga City Police Station di makita ang duha ka mga bata nga nag-uban nga nagbaktas paingon sa dapit din gipark ang usa ka sakyanan niadto nga Mayo 17, 2026. Human sa pila ka oras gipangita na sila silang tagsa-tagsa ka mga ginikanan tungod kay wala na kini makauli. Mipahibaw ang matag pamilya sa duha ka bata sa kapulisan sa syudad sa Naga nianang Martes na duha ka adlaw nga wala na kini makauli silang tagsa-tagsa ka mga panimay ug nagpatamang na sila nga makit-ani unang pagtuo sa pamilya nga gidagit ni nga mahinungdan nga wala na kini makabalik silang balay. Tungod kay duha ka adlaw na nga namising ang mga biktima, gipalihok na dayon ni Calacar ang ihang mga intelligence personnel inamagan sa komunidad. Gipagsubay nila ang mga kuha sa CCTV camera ug nasayran nga didto ni mipaingon sa dapit din himutang ang sakyanan nga gisudlan sa duha. Gisusidayon sa mga pulis ang dapit ug didto nakatimahaw silang patay nga unang nga gituan sa mga residente nga doon nalay hayop nga namatay. Apan nakugang na lang sila sa dihang gitan-aw ang sunod sa gray nga auto nga Kia ang gipanag-iya sa kanhi konsyal sa Dakbayan sa Naga. Wala pa man gid ang Soko gid nga official nila sir, pero initially sir sa ilang visual na pag-conduct investigation sir, wala foul play sir. Tungod sa kainit sa panahon daw nasunog na ang mga lawas sa duha ka mga bata ug padong nausab ni nga madugta nga mahinungdan nga nakahukom ang pamilya nga ilubog na lang gilayon kini. Sa pangutana kung doon na ba'y tulubagon ang tag-iya sa sakyanan mato ni Calacar, walay krimen nga tumangon niini apan dako ang posibilidad nga sa aspeto sa sibil. Ang pamilya sa tag-iya sa sakyanan miabag usab sa pagpangita sa duha ka mga bata sa dihang nasayon nga namising kini. Ang duha ka mga biktima suod nga managhigala ug sa umabot nga Hunyo pulos unta nga magtungha sa grade 1 ang duha. Arnold Bustamante, CCT News. Sa laing bahin, Visayan Electric may pasalig nga dili mo lapas sa schedule kung mausban ang rotational brownout aron dili mahasol ang mga konsumidor. Taliwala aning yellow alert nga giisa sa Visayas Grid. Muabot na sa napo ka mga kumpanya ang nigamit sa kaugalingong tinubdan sa ilang kuryente. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. May pasalig ang kadagkuan sa Visayan Electric Company nga di mula pa sa gitagan ng schedule kung mausban pa ang rotational brownouts ngadto sa pipila ka mga dapit sa Sugbo. Nagpabilin pa sa yellow alert status ang National Grid Corporation of the Philippines sa Kabisayan diin nipis gihapon ang nahabiling supply sa kuryente gikan sa nagkasaka na nga demand sa mga konsumidor. Karong adlaw nakuha nga ng NGCP og 870 megawatts nga kuryente human nga nagpabiling unavailable ang mga dagkong coal plants sa Kabisayan. Gipasabot ni Engineer Daryl Bonbon sa Visayan Electric nga ipatuman nila ang rotational brownout pinagi sa manual load dropping kung mobalik na sa red alert status ang Visayas Grid sa NGCP. Sumapa niya nga kutob lang sa usa ka oras ang ipatumang brownout o tumanon ang schedule nini depende sa lugar. If you belong to that window, we will interrupt you, but you will be energized at 5 p.m. We will not move the schedule because those anticipating that I'll be interrupted at 5 p.m., mapalang yun siya. Yes. Dili siya wala mo kong napalungan. Sa kasamtangan, anasa na po ka mga kumpanya ang nigamit sa kaugalingong tinubdan sa kuryente pinagi sa Interruptible Load Program. Sumapa ni Engineer Bonbon nga lakip sa mga nipahimos mao ang mga dagkong cement companies dinhi sa Sugbo.
Sa mga programa, makatabang ang mga kumpanya nga madugang-dugangan pa ang available nga supply sa kuryente ug maapod nga to sa ubang mga nanginahanglan niini. Last time they loaded for the 3 cement plants, they loaded around 20 megawatt plus from the SM malls and Gaisano. So it went about around close to 30 megawatt. Gitambagan sa Visayan Electric ang mga konsumidor nga magbantay sa mga anunsyo kung mausban ng scheduled rotational brownouts pinagi sa social media o sa ubang communication platforms. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Court of Appeals pabilin siyang desisyon sa kaso ni kanhi Mayor Jonas Cortez kabahin sa batching plant. Gibasura usab ang desisyon sa ombudsman pagtangtang kang Cortez sa serbisyo. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gimintinar sa Court of Appeals ang pagbasura sa administratibong kaso batok ang kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez kabahin sa kontrobersyal nga Supriya batching plant. Gibasura sa Court of Appeals ang motion for reconsideration ug duha ka supplemental motions nga gisangat sa respondents batok ang Cortez. Sa resolusyon nga gipagawas ni atong Mayo 7 tuig 2026, gipaligon sa 5th Division ang una nilang desisyon miaging tuig pagbali sa ruling sa Office of the Ombudsman nga nimando sa pagtangtang ni Cortez sa serbisyo tungod sa grave misconduct. Suma sa Court of Appeals nga napakyas ang ombudsman sa pagpakita og igo og ligon nga ebidensya aron mapamatud-an nga si Cortez nakabuhat og grave misconduct. Suma sa korte nga walay klarong basihan aron maingon nga si Cortez milihok nga adunay korupsyon og daotang tuyo atol sa iyang pagdumala sa kaso. Dili usab matawag nga misconduct ang aksyon sa kanhi mayor. Sa iyang Facebook post, nagpasalamat si Cortez sa Court of Appeals og nagkanayon nga ang desisyon nagpamatuod nga magpatigbabaw ang kamatuoran. Ang kaso nagikan sa aligasyon nga gitugtan ni Cortez ang operasyon sa Supriya Philippines Development Corporation sa Barangay Labugon ni atong tuig 2020 hangtod tuig 2022 bisan sa giingong kakuwang og business permit og environmental clearance. Ang reklamo gisangat sa mga residente nga si Ines Corbo Necesario og Jolita Oporto Narte batok sa planta nga giingong nakaapekto sa panlawas sa mga residente duol sa lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, PNP o NBI gitahasa na sa gobyerno pagsikop kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini human nagkaungong paghihapon ang valid warrant of arrest sa International Criminal Court batok sa maong opisyal. Ang kasayuran niya ni Randy Gorion. Gitahasan na sa gobyerno ang Philippine National Police ug National Bureau of Investigation nga dakpon ang pinangita nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Matud ni Justice Secretary Frederick Vida nga usa nakapugante si de la Rosa ug kinahanglang dadon sa International Criminal Court aron atubangon ang iyang kaso. Subay kini sa gilawatang valid warrant of arrest gikan sa ICC ug karong anaa na sa International Lookout Bulletin Order ang maong senador. Suba pa usab ni Vida nga mahimong ipatuman ang arrest warrant human wala mitugot ang Supreme Court sa pagbugong niini pinaagi sa temporary restraining order. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Dugang pa ni Vida nga aduna nay gisunod nga lead ang mga otoridad kung asa karon nagtago si De La Rosa. Samtang mibahad ang kalihim sa Department of Justice nga manubag usab sa balaod ang mga opisyal sa gobyerno nga nitabang aron paglikay sa arrest warrant maong nakaikyas ang senador. Ubos kini sa kasamtangang mga lagda sa balaod dinhi sa nasod ug sa ICC. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila eh. Di na sila pwedeng kumuha ng abogado. Di na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Noted hinuon sa PNP ang direktiba gikan sa Justice Department. May pasalig usab ang happy nga si Police General Melencio Nartates Jr. nga tumanon ang proseso sa justice system aron himuong tawhanon sa higayong madakpan si De La Rosa. Randy Gorion, CCTN News.
Sa atong katapusang balita, kalinaw sa tibok kalibutan gipanalangin sa mga obispo sa nasod taliwa sa daghang mga panghitabo. Gikan kini sa gubat sa Middle East hangtod na sa fake news. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sa giluwatang pastoral statement gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagpabiling sentro silang panawagan ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Kinuman nga ni aguman sa tanang katawhan ang kalisod nga naangkon, kumikan sa laing-laing gubot nga natala sa managlaing suok sa kalibutan. Gikan kini sa giyera sa Middle East nga nakaapekto sa mga overseas Filipino workers o mga yanong konsumidor hangtod na sa gubot sa mga opinyon nga pinisikad sa fake news o propaganda sa online. Mato di CBCP President og Lipa Archbishop Gilbert Garcena nga gawas nga nisangpot among gubot sa pagkaguba sa palibot, nagkanam usab og kaguba ang relasyon ngadto sa isig kaingon. Gihangyo usab ni Garcera ang tanan nga likayan ang nagkaduot nga kalagot sa kasing-kasing ug ipatigbabaw ang konsyensya ug moralidad. Samtang nanawagan ang arsobispo sa mga lider nga ipalabi na lang ang panagsabot pinagi sa dialogo inay nga magbawsanay. Gisugyot usab sa mga kaobispuhan ang mga dioceses, parokya, Catholic schools ug lay organization ang pipila ka mga buluhaton aron makabot ang tumang kalinaw. Pinagi kini sa hugot nga pag-ampo alang sa kalinaw, pagsuporta sa mga OFW sa ilang pamilya o hingusgan ang ilang dialogo. Sa katapusang panid sa pastoral statement, gilauman ni Garcera ug ubang mga obispo nga magmadasigon ang tanang mga Katoliko nga makabot ang panalangin sa tanan nga mao ang tumang kalinaw. Gian Navarro, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug ganyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Napatay gamayng oras partner ba katong duha bitaw ka mga bata sa Naga nagistorya ang taga ganina no. Luoy kayo lang pamalandungon. Sakit kaayo sa Sakit. dughan. Pamalandungon partner nga padung naunta sila mag grade 1 nya dayon that accident happened. Kana bang kuan na ni ba kanang taas pagay unta kay kag kanang kaugmaon, bata pa kay ka, such a bright future ahead unya. Ana ang nahitabo. Our condolences, mga pahasubo sa pamilya sa mga bata. I've noticed partner nga kining mga inaning sitwasyon dili lang ni nahitabo aning duha ka bata sa Naga but I'm sure nga na-report pod ni because last month man siguro or 2 months ago na asay duha ka bata dito sa Luzon nga namatay pod tungod sa susama nga sitwasyon. So sa mga inana partner sa mga inana nga sitwasyon, what can you provide? Ikaw na man jud kay sakyanan. What can the owner of the vehicles do? Keep it locked at all times, oy. Lock no? Kay kanang lisod man na, especially if I think ang nahitabuan ni attorney is automatic ni siya. Katumanggong man ay even gani siguro kanang dili automatic kanang iana ra nimo ang paralak niya if di ka kabaw or di ka anan. So para sad nako before na mahitabo ayaw gyud siguro na i-leave unlock imong sakyanan. Number 1 for safety, number 2 para sad malikayan ang mga inaani nga insidente. That is right because ganina sa report ni Sir Arnold ingon manggod nga way nakita nga kasong kriminal but ang ako nakita diha if naabay sa part of the owner, di ba? Well, is there criminal negligence on the part of the owner? But of course kinsa man say mag-expect no nga kanang naay bata nga moso diha all of a sudden nga wa magyud intawon nga damha nga mao nay mahitabo but kanay mo giingon partner sakto na sometimes ang good abli siya nya na kay auto lock inig sira or bisag masabdan lang matrap na mga bata. And then on the part sa mga ginikanan sa siguro maybe secure ang mga lugar although lagi ta makaingon nga naabay negligence or wa by negligence because medyo kuan gyud kining subo nya dayon kalit. I wonder though nganong naa na din ha unsa day na junk shop. Namay dagang masakyan na no nagpundok. Or if di man sa good na mahimo nga imuwasad ng ablihon ang bintana kay madawat pud ang interior. So unsay purpose anang sakyanan? Is that for repair? Is that just there
Para unsa man, Mura magdili for repair kay gidamuok lang. kung imong tan-awon murag okay raman ang naong sa mga And nga nung sakyanan. nakasud sad sila diha, if that is a private property, ano man sad nga. ang mga bata. Oo, nga nakasud man sila. Kaya na may kural, oh. Regardless kung unsay ilahang gibuhat partner, di magyud sila maingo, dili magyud sila ma-blame because under our Bata. bata man good. Yeah, so, Minor. number one, ang sa security sad sa property, sa tag-iya sa property, nga nung naabot sila diha. Yeah. So subo kayo nga Kaluoy sad, pamalandungon no, oy. luoy For lang sure, kayo. kanang curious ni sila, kanang about cars, mura sila mag-drive dito. Yeah, and Nalak og kalit, di nagkabaw mo gawas. di na kay ba mo gawas, tinted ang sakyanan, dili madunggan kay medyo compound, way daghang tao. Wa man sa tao, attorney. Oh, wala gitaw. Unya, if you don't have, wa man sa di kusog, di sa di kabuak. Lisod sa na buakon ang kanang pultahan sa sakyanan. And kung ikaw bata ka, mangahas ka kapag buak sad, kay baw ka nga dili imuhang sakyanan. So, it's just so unfortunate. Nya sa ato ang pagbalik partner, atong ipadayon tong paghisgot-hisgot, nya atong hisgutan kining uban pang issues no, dit kalambuan dito sa kauluhan. Kay dunay mga dagko sad nga kalambuan. Kana sa among pagbalik ni atong programa. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
Congratulations! Nonito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Medyo sapa-sapa din yung dapita. Mahayong pagtanaw sa atong mga mga bisita gikan sa mga laing Sibianan. Charis. Grabe, no? pero with a collab sa CCTN. Ay, collab. Collab yarn. Nabi diri ang kanang number 1 overall DYHP kasamang Arnold Bustamante. O gikan sa DYCM. Lahi biya nang naay taga ng number 1 gyud oy all sana all sa tawag ka na basta overall. Overall. Overall number 1. As a product of the overall number 1. Na tinuod na Sir Ryan Mark. Dili mo buntugon ang imo. Dili. Ay, pongga. We're not part of the equation. Ala. Equation? We have our own world. Sige, padayon na attorney, padungga sila sa imong mga kuan. So may padungog dire. Kinakusgang mga panahon. Wala sila madunggan sa ko kay murag duka mat. Oy naon sa tani oy nga nagdeklara og holiday karong May 27 para sa Eid al-Adha. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ang paboritong presidente ni Arnold Bustamante. O ni Ryan Mark. Kani regular holiday nationwide in observance of Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. So, karong Huwebes, holiday. Kung naka sa gobyerno, holiday po imong Friday, sana all holiday. Pero sa broadcast, walay holiday. Walay holiday gyud sa mga journalists kay og sa mga broadcasters. Pero kuan important wa pa din nagibalik partner ang wa pa gigilibkas ang 4-day work week no nga okay naman. Siguro ko may traffic today. Siguro. Nga napakaidugang ana. Kay adto dayon ta sa mga sige adto na ikaw may abogado. Layat ta dili man ni kinahanglan abogado. Dili kinahanglan abogado. Pwede ra man ni ini-standby. Ay, dili sa siguro ini-standby. Uy, pwede ta mamunit dira sa iskina dong ako'y partner para isip ko diri sa programa. Sige, go. Kagahapon partner do na nag-order no ang DOJ sa NBI ug sa PNP nga arestohon na lagi kuno si Senator Bato de la Rosa. Kay pipila ka adlaw I think a day after atong gipagawa sa Supreme Court partner ang ilang desisyon nga mi konsidera lagi nga valid kuno ang ICC warrant. Nanghunaw ang Supreme Court. Aya katong desisyon nila. So after that nilihok sa gyudayon pero daanom nang naglihok. Nilihok dayon. Nilihok man sila daan. Sila mga naguna og serve.
So karon gipangita na kay gito asa na karon si Senator Bato de la Rosa, but at least naay murag there is a formal whatever doubts na clear out na. Oh, kay kini tungod sad atong klarohon, kinsa pa man sad ang mangaway sa Korte Suprema nga sila man mismo mo ni dangop sa korte dinhi sa tua aron himuon untang taming batok sa nag-ung-ong nga warrant of arrest gikan sa ICC ang ilang himong issue jurisdiction. Unya karon tingog naman ang Korte Suprema unsaon man na. Unsaon man na, mo comment na lang ta og maleta is real. Si maleta is real. Uy, pwede na may nana ang Supreme Court. Oh, madisbar ka. Pwede may nana ang Supreme Court kay maura ba na linyahan. Pirmino basta dili favorable. Oh, dili favorable gani butangan dili maleta sa comment. But Pero do you think maleta is not real? Depende partner, pero Supreme Court maglisod ta og ingon nga Supreme Court Not the because Supreme Court. Usually kining Supreme Court distant maguni siya murag ang kanang mga huwis, kanang mga justices, they really try to abide by the code of ethics no para sa mga justices, para sa mga nagtrabaho sa korte. They're not even allowed to go in very public ka ng mga events. Yeah, and di sa makaingon nga there is bias because in the first place sa mga previous nga decision sa Supreme Court, yung sa makaingon nga kay of course ang context ana kay ang kadaghanan kuno sa mga huwis justices sa Supreme Court were appointed by the father, the former President Rodrigo Duterte. Oh, nya. Nya. Ano man na ron? So, in fact, ang primero nga decision sa Vice President nga impeachment last year, favorable sa ilaha. O di karon nabali naman kay si Senator Bato de la Rosa nga allied with the Dutertes, o unfavorable man sa iyaha. So, in other words, di gyud ta makaingon nga on the basis sa kung kinsang nag-appoint because as we've said partner, kung mag-decide yun og kaso, you look into the merits of the case lagi. Yeah, not on the personalities involved. Not on the personalities involved, not on the noise outside. So, bisag unsa pa na ka pangugat diha ang mga supporters kung igtan-aw na to, igbasa dito. I've read also I think dako og factor sa dito ang katong reply sa Office of the Solicitor General because kuan yun siya tagsa-tagsa yung bat-bat dito sa Solgen ang punto por punto yun kung nganong dapat i-implement ang warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa and true enough ni side ang Supreme Court and then there is a motion for MR nga expected but I don't think balihon niya sa kaugalingon ang balihon ni Supreme Court ang iyang kaugalingon partner. Pagkaugalingon nga desisyon aron lang yun ka ng kuan. Kuli ra kay na mahitabo nga iyahang bawion on MR. So mo na siya nga dunay enforcement sa ICC warrant. So but the question is asa si Senator Bato de la Rosa? Di na makita. Di na makita and then doon na ba kahay just like the other fugitives maghatag ba kahag mga like bounty ang gobyerno wa pa ko nahisgutan kay naaman to nakakita naghisgot man to siya. He was very accommodating with the media in fairness. Pagpakita niya dito sa Senado for the first time after 6 months of hiding, nagpa-interview siya. He himself admitted nga nagtago-tago man ko pero naadyo nakailan ako gasoline boy bisag nagkuan pa ko bisan nagtap-tap pa ko nailhan jud ko. So but that was the time nga naa pa siya sa Pilipinas. Isa na may tabong di ka mailan oy kay senador biya ka niya before you became senator ka na bang the fact that you won meaning daghan sad nakailan na gyud nimo. So mo na sa partner karon paabuto na to unsa pay mga developments anang kang Senator Bato de la Rosa kay of course diha say nag-ung-ung impeachment trial diha sa Senado and hibaw naman ta nga its impeachment is a numbers game. Importante kaayo kung kinsa nang unsay composition diha sa Senado kay of course that will also help determine the fate of the impeachment proceeding. Yeah. After Bato comes
Senator Bongo na sa duba ko. Kay na ko na pending. Nasa pending. So daghan og nakasalalay whether you have the numbers or not, and then karon pa lang daan even after nga nilingkod sa katungdanan si Senate President Alan Peter Cayetano, daghan naman kay niingon na kani murag takwa ra ning mahimo nga murag kantang Imelda Papin nga isang linggong pag-ibig. And then ingon gid siya, if I will be an 8-day have an 8-day Senate presidency, So then be it. so be it. Ana man sad to siya. Amdam siya og taganaw nga modawat kung mahuman ang iyang termino isip Senate President. Pero muna grabe ang mga events sa Senado the moment nga he took oath as Senate President partner, and ato naman itong mga nahisgutan no, nga na mga hilak, na mga ginokranay, na mga hinilakay, na nagsinagitay, na nagpinusilay. Tanang klase. Dito pinusilay oy. Ang saman to, warning shot raman. Pabuto ha, pabuto lang. Pabuto lang. Yung sa man ang bana ni Vice President Sara Duterte gi-formalize na niya, iyan ang gi-kasuhan sad si Senator Trillanes, former Senator Trillanes, kay perjury ko no. Perjury. Unsa man ang perjury, Attorney B, pasabta ta ang mga yanong lungsuranon unsay buot ipasabot anang perjury. Kuyawan siyang Ryan Mark. Kuyawan ang tanong perjury. Kuyawan si Ryan Mark. What constitutes perjury? Jimmy Bundok ko ani. Okay. May paka. May paka. So dili ka taga. Focus sa difference between kuan. It's not about the school, yun. There are a lot of people, even people in government, who come from distinguished schools. And look what happened to them. Ang uban gitangtang na ilang frame. Attorney Elmer Rabuya. Diba? Ang uban nindot kag school, pero karon ang ending gitangtang imong frame. Ang uban nindot kag school. No, gitangtang ka kita man ni nagtangtang og frame ang uban nga babay ang gitangtang. Nindot kag school pero gisaway imong forthwith atul sa graduation speech. I mean, yeah. So dili lagi ko natungod sa eskwelahan mahigala matod pa ni Ryan Mark, which I agree. Kay at the end of the day ikaw ang estudyante man ana ang nagtuon o wa nagtuon sa rules of court. Wa ni basa. So mo na karon going back to your question on saning perjury. Perjury is lying under oath. Kana ibutang lying under oath. pagpamakak sa imuhang mga gipanumpaan. Yes. Unya, kung muuna daghan kay politiko nga liable for perjury kay niglingkod mo sa katungdanan mo ingon made, I do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my abilities. Nya maora man gid Perjury na ba na? I did my best. But I guess my best kanta. Sing it Cebu na gyud. Pero yeah, perjury because I think there was an affidavit that was signed, niya gipresentar, ginotaryuhan, so that's under oath. Nya karon ang bana ni VP Sara nga si Attorney Manasseh Carpio ingon siya na makak kay daghan kuno kay ngadtog mga gipangsulti in the affidavit nga matud pa downright false, malicious, perjurious, defamatory, pure black propaganda. Nagiingon nga, ingon man ka burden of proof lies with the accuser. How will you prove perjury on the part of Trillanes? Will you present your bank statements? Mao gani man present ang bank statement. Nangutana lang ko ha kay mo man yang gi-sale. Na-present ng bank statement. Remember nga ang pag-adto nila sa ang pag-file nila kaso against the kinsa to taga AMLAC o taga AMLA, and then kinsa pa to mga BSP, Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas, was not because erroneous ang ilahang gi-present, but because wa kuno say kuan, it was illegal kuno because covered kuno siya sa bank secrecy laws. Pero murag na-resolba naman to partner kay because it was an impeachment proceeding in the first place, and kung ikay bana sa someone nga gitaral diha for impeachment, can you detach yourself from the personality of your wife or husband, for example, nga conjugal man inyong properties? So naa sa gihapoy I think debatable gihapon, but kini I think it's the logical thing to do on the part sa legal team partner ni just to save face. File natin kag perjury anyways, di bitaw ko kasuhan kung mag-file ko and have the means to So file. na di ay. I have my lawyers. So basig basig ginana.
Kay Trillanes, if ever perjurious gito ang iyang mga ipangsulti, then in the first place, as early as what, 2016? Di ba, nagsige na siya tagaw-taw? Against the father. Against the father. Siya na unta to'y number 1 nga gi-filean dayon kay Pero naman say ko attorney, there's always a first time for everything. no gani. Kaya ay sa dali-dali kay daghan kayo ron on the plate of the the legal team ni the Duterte couple. Basta ang iyarang punto is that nagpasaka siya kasong perjury batok ni Senator Antonio Trillanes IV tungod kay matud pa ang mga pamahayag ang gipangluwatan niini nagtinguha sa pagguba kaniya ug sa iyahang reputasyon o sa good name sa pamilyang Duterte. Iyang affidavit complaint 11 pages attorney, so ubay-ubay gito iyang gipang kuan dito nga mga punto. 11, mubo ra ng 11. Pero kaysa 1 page, di ba? Tungod atong mga joint account, yang gilink to drug personality. So, kana mo yang unang gyud nga kanang kung inon tampungang binugoy gitakingkingan, takingking siya anang pamahayag nga bakak na, malisyoso na, perjurious, defamatory, pure black propaganda. Kaya wa ko na siya 100 million. Nari ko idugang partner ganina wa na to na mention no kang Senator Bato de la Rosa nangayo na day ang gobyerno sa Pilipinas og red notice ito sa Interpol ipa-red notice na sila kining red notice partner nakadumdum ka sa ning red notice partner kung ma-appeal ka ning red notice okay request kakita ko sa salida siya unsa nga ganan ko na nga salida sa Netflix. A red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and Interpol provisionally niya. arrest. Interpol red notice. So meaning to say kung naatay immigration lookout order diri sa atoa for our domestic nga pag-implementar sa ato ang mga balaod kung international law do natay red notice sa Interpol. Kaya nga pagsabot makaingon ko nga moora-ora ni siya international arrest warrant nga bisan kinsa patibok kalibutan mahimo mo patuman kay nana kay red notice. Nya kasagaran ani liwatan para sa mga bugat-bugat nga krimen sama sa pagpatay, terorismo ug organized crime. So kana siya partner ang nangayo nata og kooperasyon gikan sa Interpol nga mabutang diha sa red notice aron madali sad nga ma-monitor ang whereabouts kay of course mas daghana ang mag-monitor ug dili lang ang gobyerno sa Pilipinas kay ingon man ka nga even mura din isag kaning unsa na kung naisunog nya dayon moadto sa task force unsay tawag na partner kanang mangayo ka og iisa sa task force alpha so meaning ang mga silingan nga level of response from certain respondents. So kung sunog pa na depende sa gidak-on sa sunog, in this case depende sa gibugaton sa krimen. And upon request sadni of a member country aron pangitaon og masikop ang kinsa bisan kinsa nga nagtago-tago sa katungdanan. It's not kuan ha kanang just ikaw lang gyud ang tumong nanay mga ingon ani pod before mo abag lang ni siya sa mga law enforcement aron makuan sad ang mga individual nga kanang up for prosecution or up to serve kanang mga sentensya na pero in this case wala pa man taralon pa man. Yes nya ato sa ning ilakbit partner kay napatay gamayng oras no sa duna kunoy mga rare falling episodes. Akong pagsabot ani partner murag nga natumba si former President Rodrigo Duterte dito siyang selda. So sa ingon ang niingon ani partner kay ang International Criminal Court Registry. Niingon sila nga kani kuno si former President Duterte naka-encounter nig mga rare falling episodes diha mismo sa iyang detention facility unya maong nihimo sila gitawag og ergonomic adjustments. Ergonomic adjustments. Kung ergonomic adjustment kung ako naibaw ang ergonomic kay kanang nindot ang chair man ay mo. Murag pero na do na kunoy mga gi-implementar nga ergonomic adjustments to the placement of items inside Duterte cell. Kana siya is the arrangement of items can be in an office or in a certain place to ensure nga safe siya para sa mga naa diha sa sud. Part ni siya sa kanang kuan attorney kanang OSHA gani sa Department of Labor na sila kanang office kanang safety hazard assessment something. Okay kanang
kaning safety and basta ka tani mag-iingon. So safety and occupational safety and something. Hazard assessment, maybe. But dili lang, what's interesting here kay dili kuno ra one time kay ingon man on rare occasions with S where Mr. Duterte did have a fall, ang ICC kuno custody staff were able to respond immediately. So dali kuno ning may responde dito sa panginahanglanon ni former President Rodrigo Duterte niya, i-assist siya and immediately call for medical assessment. For sure, gi-monitor sa dan sila. So, kani siya i-rearrange ni kung sa bata pa ni kuan ka child-proof ang imuhang panimalay para di makahikap og mga unnecessary, dili maumo, di mapakong. So in this case, sa iyang selda, I don't know how big it is, but i-arrange nila ang mga butang aron di siya masabod, di siya maumod. Yeah, but looking at the bigger picture, partner, I don't know if this has a bearing sa request, sa motion sa kampo sad ni former President Rodrigo Duterte nga dili lagi ni fit akong client lagi to stand for trial. Because you fall over things? Because dili ba na ordinary nga magsige kag katumba, di ba? I don't know, so depende sa lahi raman sad na ang fit for trial ug sa kanang matumba-tumba ra sad kano. So tanaw na to kung kay inig-trial nimo di man ka maglakaw-lakaw, lingkod naman ka, minaw raman ka. Diba? Minaw maura sad. So muna dunay mga ergonomic adjustments. Unless it has impact on his psychological capacity, then I guess that's another thing. Or health. Bisan gani sa health basta okay ra gihapon maka-testify, not all who are sick are not fit man to stand in trial. That's why it's more on psychological capacity to be kanang subjected to the court proceedings. Yeah. Tay oras sa tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong kinabuhi. Ang pulong mo sa daram ko. Ang gahom sa Ginoo aniya kanato. Kita mao ang sudlanan sa gahom sa Ginoo. Sa Efesos 6:11-18 nagingon, isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga lingla sa yawa. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos ang pagkamatarong ingon sa salipod sa inyong dughan. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming. Kay pinagi nini magkapalong kamo sa tanang nagsiga nga udyong ipana kaninyo sa yawa. O ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, ug ang gamit nga pulong sa Dios mo sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa Espiritu. Dinhi gisulti ni San Pablo kung unsay angay isulob sa usa ka sundao. Busa kinanglan nga lig-uno na to ang atong pagtuo. Kay pinagi nini, mahimo kitang magpuyo sa kamaturan ug dili magpadala sa lingla sa yawa. Kinanglan nga mahibaw ta kung unsay kamaturan ug musalig kita sa kamaturan. Kining katarong nga ni Kristo nga gibutang sa atong kasing-kasing mo nga atong ikabatok sa mga pasangil sa yawa diri kanato. Kung niya na ang katarong ni Kristo, dili na nato kita mahadlok si bisan unsa nga isulti sa yawa batok kanato. Mao kini ang pulong nga naghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat nga kami imong gihatagan ug hinagiban nga among magamit sa pagbuntog sa yawa. Kung wala ang imong pulong, dili usab namo maangkon ang kadaugan, ang imong pulong nga maghatag kanamong kalig-on. Busa, tabangi kami nga magpuyo diha sa kamaturan, magsubay sa imong mga pulong aron
magmadaugon kami. Amen. Ngalan sa Man, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug diri sa studio Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Enjoy your weekend and magkita ta karong Lunes tong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayan.